Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, inamin ni DILG Secretary John Vic Remulla na tinanong siya ni Pangulong Marcos kaugnay ng ginawang rigodon ni dating PNP Chief Nicolas Torre III na hindi pinayagan ng NAPOLCOM. Ang kanya raw rekomendasyon na uwi sa pagkakasibak ni Torre. Sa kabila nito, wala raw silang hidwaan ni Torre. May report si Marizo Mali. Sir, wala po kayong sama ng loob? Wala po kayong sama ng loob? Look at me straight in the eye. Do I look like somebody who is bitter? Yan ang mabilis na sagot ni General Nicolas Torre III nang tanungin kung may hinanakit siya kay Pangulong Marcos na nag-alis sa kanya bilang PNP Chief. Do you think it was unfair, sir? Kung ano po yung nangyari? Wala nga akong sama ng loob. And I'm a good soldier. Kung may order, I just follow it. Nasa kamera si Torre ngayong araw para batiin ang nagbe-birthday na si ML Party List Representative Laila De Lima. Humingi muna ng panahon si Torre bago maglabas ng opisyal na pahayag. So many things were said in the past days by other people. Pakinggan nyo na muna sila. I'm still composing my thoughts and I'll be making a statement in due time. Ang pagsiba kay Torre nag-ugat sa ipinag-utos niyang balasahan sa PNP na hindi naprubahan ng NAPOLCOM. Pero ipinatupad pa ni Torre ang rigodon. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, inamin ni Remulla na tinanong ng Pangulo ang rekomendasyon niya ukol dito. It's the difference between me and the general, and he refused. He insisted that his system be followed. But again, as I said yesterday, we're a nation of laws and not of men. So it cannot be one person who dominates everything. So in the end, there was no rancor naman. He just couldn't accept it, and the president said, okay, he asked me for my recommendation. And I said, we have to continue in this path of correcting all the errors of before. And of the previous administration? Yes, and part of that is strengthening the institutions. My recommendation was that we have to strengthen the institution, that the institution must be protected, and then all the decisions followed from there. Ang tinutukoy ni Remulla na pagkakamali ng nakaraang administrasyon ay ang pagpapahintulot nito sa PNP Chief na mag-isang magtalaga ng mga assignment ng mga senior official ng PNP nang hindi dinadaan sa NAPOLCOM. Ever since PRRD's time, when the NAPOLCOM was totally bypassed of all appointments, it became now the right rather than the privilege of every PNP chief na sila ang bahala sa movements ng level 3 and above. And the president merely wanted to restore that to institutionalize it back to how the law was intended. Sa kabila nito, tiniyak ni Remulla na wala silang hidwaan ni Torre at nananatili ang respeto nila ng Pangulo sa kanya. May inalok na raw na bagong posisyon ng Pangulo kay Torre kaninang umaga. It has something to do with anti-corruption. So I'm telling you, the president still really believes in General Torre. Pero sir, tatanggapin niyo kung meron? Let's just wait. Masyado namang nauna ang karwahe dyan. Pag tatanggapin o hindi, wala pang ang announcement. Kinumpirma rin ng Malacanang na may inaalok na bagong pwesto kay Torre, pero hindi sinabi kung ano. Saka na lang daw ito i-anunsyo kapag tinanggap na ni Torre. Nag-file na raw ng vacation leave si Torre, pero nananatili raw siyang nasa serbisyo at patuloy ang pagsuporta sa Administrasyong Marcos. Sa panayam ng unang balita, sinabi ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na nakatalaga ngayon si Torre sa Personal Holding and Accounting Unit. Handa naman daw si Nartates na ipatupad ang mga nauna ng programa ni Torre, pero ipapawalang bisa niya ang rigodong ipinag-utos nito. Sa ngayon, masusing pinag-aaralan ng bagong liderato ng PNP kung magkakaroon ng balasahan. Pero ang isa raw sa sigurado, magkakaroon ng bagong PNP spokesperson kapalit ni Brigadier General Jean Fajardo. Si Brigadier General Randolph Tuanyo ang hepe ng Public Information Office na ayon kay Nartates ay dapat na ring PNP spokesperson. Designated siya na spokes ano? Nandito ang ating PIO, under naman yun doon dapat. Di parehas kami, yung OCPNP, Office of the Chief, merong spokesperson at merong PIO, parang iisa lang ata yun. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Iimbestigahan ng Bureau of Customs ang 40 luxury vehicles na mag-asawang Diskaya. Ang may-ari sa isa sa 15 kumpanyang tinukoy ng Pangulo na naka-corner ng ilang flood control project ng gobyerno. Gustong tignan ng Customs kung lehitimo ang pagkaka-import ng mga ito at kung nagbayad ng tamang buwis.
Ang problema, ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, hindi sila basta-basang nakakagamit ng letter of authority na kailangan pag may i-inspectioning warehouse o commercial establishment. Nasa bahay kasi ng mga diskaya ang mga luxury vehicle. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng mga kasawang diskaya pero di pa sila sumasagot sa aming text at tawag. Plano ng MMDA na maglagay ng mga cistern o imbaka ng tubig sa ilalim ng ilang bahagi ng Metro Manila gaya sa UST at Camp Aguinaldo bilang pangontra sa baha. Ang disenyo ng mga yan silipin sa report ni Joseph Morong. Ito ang makasaysayang Tawilas Cisterns. 15th century BC pa lamang ginagamit na itong pangontrabaha sa Aden, Yemen bago ang nagtigil operasyon. Kaya nito mag-imbak ng hanggang 25 million gallons ng tubig ulan bago ilabas sa dagat. Nakapagsusupply din daw ito ng tubig noon sa mga residente lalo na kapag tagtuyot. Tulad ng Tawilas Cisterns, panlaban din sa baha ang cistern o imbaka ng tubig sa ilalim ng Bonifacio Global City sa Taguig. Plano ngayon ng MMDA na magpagawa rin ng cistern sa iba pang bahagi ng Metro Manila. Ang isa balak itayo sa grounds ng University of Santo Tomas sa Maynila. Hanggang 10 metro ang planong lalim nito at kaya mag-imbak ng tubig na kayang pumuno sa 30 Olympic-sized swimming pool. Sobra-sobra raw yan sa volume ng baha sa bahagi ng UST at Espanya. Kung hindi tagulan, pwede rin itong gawing parking ng hanggang 400 sasakyan. Hinihintay na lamang ang sagot ng University Board ng UST matapos ang pulong nila kanina ng Manila LGU. Kami po yung magme-maintain at mag-ooperate noong catchment na yon to ensure na wala pong basura, hindi po pamamahayan ng lamok. At ganoon din po, dahil po ito ay heritage or conservation site, i-assure po namin ang UST na ibabalik po namin yung kanilang field. Kung hindi man sa dati ay sa mas maganda pong state. Bukod sa UST, plano ring itayo sa ilalim ng Camp Aguinaldo Golf Course ang cistern kung saan kasya ang lampas 12 Olympic-sized swimming pool ng tubig. Doon padadaluyin ang tubig sa EDSA. Pagtigil ng ulan, ilalabas ang tubig sa Makiling Creek. Magtatayo rin ang mga cistern sa Raha Sulaiman Park at Liwasang Bonifacio sa Maynila at Ninoy Aquino Wildlife Park sa Quezon City. Nakikita po namin sa ibang bansa, lalo na sa mga urban cities, na ito na po yung talagang pinapanlaban nila. Singapore, Hong Kong, Japan, rain catchment na po. Kapag nasimulan na mga proyektong ito, pwedeng makita ang kanilang status sa DIME o Digital Information for Monitoring and Evaluation website ng Department of Budget and Management. Doon din pwedeng i-monitor ang iba pang infrastructure projects. Lahat ng makikita nyo sa General Appropriations Act, nandoon yan. Hindi guni-guni yung nakalagay dapat sa General Appropriations Act natin. Tingin naman ng architect at urban planner si Felino June Palafox Jr. kailangan na rin i-decongest ang Metro Manila. Lalo't karamihan ay nakatira raw sa mga bahaing lugar. We should create 100 use days, ideally, preferably outside Metro Manila. We should create more job opportunities in the provinces. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kritikal ang isang engineer matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa Santa Catalina, Negros Oriental. Base sa investigasyon, bibisitahin sana ng biktima ang kanilang quarry site sa barangay San Francisco ng tambangan ng mga suspect. Nagtamo ng 4 na tama ng bala ang biktimang isa umanong contractor. Inaalam pa kung contractor siya sa Santa Catalina o sa ibang lugar. Meron ng persons of interest ang pulisya. Ano ba yung benefits kapag nagpagawa kayo sa akin, which is inabil nyo yung 5,000 for chapter 1 to 3? Hindi na bago ang mga nag-aalok ng serbisyo gaya ng paggawa ng thesis. Gaya ng viral video na ito kung saan isang babae ang gagawa raw ng thesis mo sa halagang 5,000 pesos. Ang problema, but ito yung pinaka-the best na makukuha mo. Kasi i-compare ko lahat ng ChatGPT Plus na ginamit ko from chapter 1 to chapter 3. Tama ang dinig mo. Artificial Intelligence o AI ang gagawa ng thesis mo. Marami na raw talagang ganyan ngayon ayon sa high school and college teacher na si Jelani. Sa 13 taon daw niyang pagtuturo, alam niya kung nandadaya ang estudyante. Mas lalo na kung gumagamit ng AI. Yung mga bata, ginagamit na nila ito pagsasagot ng module and activities. Even exam actually. Ginagawa na nila to kapag naka-online yung kanilang exam. At kapag nahuli, hinihimay natin yung laman or content ng kanyang sagot. Hayaan mo yung bata na i-explain niya yung kanyang sagot
in his or her own words. Tapos doon, mapagbabangga mo na parang, teka lang, parang hindi tugma. Kasi doon sa pinasa niya, gumamit siya ng mga highfalutin words. Samantalang doon sa personal, hindi niya mabanggit yung mga words na yon. May tools naman daw na pwedeng gamitin para malaman kung gawa ng AI ang schoolworks. Pinakita sa amin niya ni Jelani gamit ang Google Classroom. May feature si Google Classroom ng check plagiarism for the originality. Doon sa gilid, lalabas na yung check plagiarism originality. Kapag sinecheck na siya, so may pictures dito sa baba na lalabas kung saang website nila kinuha. Tapos, i-highlights din niya. Ayan, for example, ayan, 11 plug passages. 50% daw ng gawa ng bata, plagiarized o gawa ng AI. May ibang website rin kung saan pwedeng i-check ang gawa ng mga estudyante. May epekto ang ganitong klase ng pamamaraan sa mga bata. Sa ngayon, masasabi ko na yung bata, yung kalidad ng bata ay pahina ng pahina. Turuan natin yung mga bata sa responsable ang paggamit ng AI at kung paano ito makakatulong sa kanilang pag-aaral. Importante ring alam ng mga guro ang kakayahan ng bata para mas lalong magabayan. Ang AI, maraming tulong, pero marami ring hindi magandang dulot. Kung paano gagamitin, sana sa tama lang. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahigit 600 milyong pisong halaga ng mga smuggled umanong sigarilyo nasabat sa isang warehouse sa Plaridel, Bulacan. Inaalam pa ng customs kung paano napuslit ang mga kontrabando sa pantalan sa Tondo, Maynila. Hindi raw ito dumaan sa customs, wala ring permit at tax stamp. Hindi rehistrado at wala umanong graphic health markings. Arestado may-ari ng smuggled items at 2 niyang kasama. Operatiba ng People's Liberation Army ng China at Chinese sleeper agents nasa Pilipinas na umano para mag-espiya. Ayon kay Senator Ping Lacson, sabi ni Lacson, may mga umano'y espiyang Chino na raw sa iba't ibang panig ng bansa gaya sa Palawan, Makati at Dumaguete. Maging sa mga lugar malapit sa Camp Aguinaldo, Comelec Office sa Maynila at Malacanang. Nanawagan ng senador sa mga ahensya ng gobyerno na magkasa ng mas maraming operasyon laban sa pang-iespiya. Isa sa 3 estudyante na nabagsakan ng tipak ng semento mula sa condominium sa Quezon City noong August 12, pumanaw na. Isinasapinal na raw ng LGU at ng Quezon City Police District ang kasong kriminal at administratibo laban sa mga pinaniniwalaang responsable sa pangyayari. Para mapanatag ang mga mamimili, DTI naglalagay na ng trust mark sa mga produkto sa bansa. Yan ay para maiwasan ang bentahan ng substandard products sa merkado, lalo na sa online shops. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patuloy pa rin ang pag-ulan sa ilang lugar sa bansa dahil sa bagyo o sa bagong LPA at habagat. As of 8 p.m., huling namataan ng pag-asa ang LPA 225 kilometers west of Iba, Zambales. Mataas ang tsansa nitong maging bagyo sa mga susunod na oras pero posible ring lumabas ng PAR bukas. Kung sa loob ng PAR ito magiging bagyo, papangalanan nitong Bagyong Jacinto. Sa ngayon, ramdam na rin ang epekto ng trough o extension ng LPA sa ilang bahagi ng Luzon. Hinahatak din ng LPA ang habagat na magdadala ng pag-ulan sa iba pang panig ng bansa. Nakakuha ng parangal sa 5th Cinebata Awards ang Squad Game episode ng Daig Kayo ng Lola Ko. Wagi sa professional fiction age group 8 to 12 years old ang naturang episode na tungkol sa halaga ng pakikinig at group effort. Ilalaban ang winning episode sa Southeast Asia Video Festival for Children na gaganapin sa Thailand sa Nobyembre. Pasok naman bilang finalist sa Children Video Makers 12 years old and under ang Sparkle Kids na sina Jordan Lim, Aljon Banayra, Erica Laude at Jordan Baldonido. Dahil yan sa kanilang inspirational media content para sa mga kabataan. It's official! Today was a fairy tale for Taylor Swift and Travis Kelce. Nag-yes na kasi si Tay-Tay sa mala-enchanted garden proposal ng kanyang American football player boyfriend. Sinaksihan ng buong mundo ang kanilang love story na nagsimula sa high school moments hanggang sa pag-abot ng expensive-looking diamond ring. In less than 24 hours,
More than 28 million likes na ang post ng pop star na may caption na "Your English teacher and your gym teacher are getting married." Inulan niya ng pagbati from their loved ones. Sa isa namang interview, nireveal ng daddy ni Travis na 2 weeks ago nang mag-propose ang football player. Simula na ang shooting ni David Licauco at Jillian Ward na first time magkakasama sa Never Say Die. It's always nice to work with a new actress na makakasama mo sa eksena kasi syempre wala lang, para lang matest mo din yung pagiging actor mo. Diba? And I see that, Jillian is also passionate in acting. Excited ako na matuto from them. Palaban ako for this show. Alam ko na lahat sila mga athlete po sila. Ako po first time ko, pero talaga bibigay ko po yung best ko. On break naman muna ang ilang sparkle artists. #Face Your Fear ang peg ni Annalyn Baro nang magparagliding sa Switzerland. Relaxing in Bali, Indonesia naman si Bianca Umali. Magkasama namang mag-travel sa Montreal, Canada sina Gabby Garcia at Khalil Ramos. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.